Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce in hand. So ito po ito po ay hango po sa paliwanag po ni Bishop Laramuro sa kanya pong aklat na My Catholic Faith, Existence of Purgatory. At may nilagay po akong talata dito sa baba, in Matthew 5:26 na kung saan po sinabi natin Panginoong Jesucristo, Amen, I say to thee, thou will not come out from it until thou hast paid the last penny. So mamaya, sa kalagitnaan ng atin pong pag-aaral ay malalaman nyo ano ang ibig sabihin ng talatang iyan. Okay? So dito po sa existence of purgatory natin pag-aaralan ngayon, syempre, ang atin pong dadaanan na pag-aaralan ay kung what is purgatory, Siyempre, is the doctrine of the existence of purgatory reasonable? What pains do the souls in purgatory suffer? Will all the souls in purgatory go to heaven? Yan, importante din yan, And in what ways can we help the poor souls in purgatory? So, yung 5 po na iyan ay yan po ang titingnan natin, kung paano ba ang binigay na aral ni Bishop Laramuro pagdating po sa kaluluwa ng mga nasa purgatorio, So what is purgatory? Ayon po kay Bishop Laramuro, purgatory is a place of temporary punishment for those who have died in the state of grace but have not fully satisfied God's justice for all punishment due their sin. So ito daw po isang lugar, temporaryong lugar na kung saan doon nadidetain yung mga kaluluwang hindi pa na-satisfied ang justice ni God. Na dapat bago sila makapasok sa langit, kailangan wala silang kahit gaano man kakunting kasalanan. So ito po isang lugar at isa ding estado. Purgatory is a middle state. Yan. So ang tamang sagot, isang lugar at the same time estado. Hindi po lugar lang, hindi po estado lang. So both po 'yon, Kasi isang beses mayroon po ako nakaharap na isang Katoliko din na sabi niya mali daw na sabihin ang purgatorio ay isang lugar, isang estado 'yan. So mali po 'yon, Kasi malinaw po 'yan, a place of temporary punishment, isang lugar 'yan, Purgatory is a middle state where souls destined for heaven are detained and purified. Yan. So parang detention center siya, Para maging karapat-dapat siya makapasok sa langit. Kasi hindi po pwede na agad-agad na lang tayong pumasok sa langit na meron tayong kahit katiting na kasalanan. Hindi po pwede yun. Souls in purgatory cannot help themselves, Hindi nila wala na po silang tulong sa kanilang sarili for their time for meriting is past, So kasi tapos na yung oras nila na makakuha sana sila ng merit na kung saan hindi na sila pupunta doon. Pero since hindi nila nagawa yung mga bagay na yon, although napatawad yung kanilang mga mortal sin, doon pa rin sila patungo sa purgatory. Lahat ng kaluluwa doon pa rin patungo na maging tayo. Kung hindi natin mabayaran dito sa lupa yung penances para po tayo hindi tayo dadaan ng purgatorio, ay pupunta pa rin po tayo doon, But they can help by the faithful on earth by prayers and other good works. So matutulungan po natin ng mga kaluluwang nandun through our good works and prayers. Okay? Purgatory is a place of temporary punishment for those who have died in venial sin. Yung mga namatay na mayroon pong venial sin or who have not fully satisfied God's justice for mortal sins already forgiven. Yung mga taong
namatay, no, na napatawad na yung kanilang mortal sin, pero syempre yung tinatawag nating stain of sin o yung damage of sin, yun po ang babayaran din po natin, no, sa purgatory. Kasi ganito po kasi yan mga kaabag, no, analogy lang para maunawaan nyo, no, bakit pinatawad na tayo sa kumpisalan pero bakit may babayaran pa rin, no? So ang nangyari po parang ganito, tayo po ay nagpunta sa isa pong mall. Tapos, nakabasag tayo doon ng mamahaling salamin. Kaya hindi mo naman sinadya. Di siyempre, uusigin ka ng may-ari, no? Bakit mo binasag yan? Sabihin mo, hindi ko po sinadya. Patawarin niyo po ako, hindi ko po naman po sinadya. Siyempre, papatawarin ka rin ng may-ari dahil sa nagawa mo kasalanan. Pero mayroon po yung karampatang bayad. Ano bang sasabihin sa iyo ng may-ari? Sige, pinapatawad na kita pero palitan mo yung salamin. Either ikaw ang magbili ng salamin para ipaayos or magbigay ka ng pera sa amin para kami magpaayos. So kailangan bayaran mo yung damage ng iyong nagawang kasalanan. No, like po ni Propeta David, si Haring David. No, nung nagkasala siya, nangalunya siya, pinapatay niya yung kanyang sundalo para makuha niya yung asawa ng kanyang sundalo. 'Di ba? Ano ang naging kabayaran niya doon? No, nung nagkasala siya, pinuntahan siya ni propeta ni Prophet Nathan. O sa Prophet Samuel ba 'yun? Nathan. Prophet Samuel at Nathan ba, no? And then sinabi ni Nathan sa kanya, nagkasala ka sa Panginoon. Oh, nangalunya ka. Then sabi ni Haring David, napatawarin na siya ng Panginoon. Sabi ng propeta, pinatawad ka na ng Panginoon, pero dahil sa nagawa mong kasalanan, mamamatay ang pinakamamahal mong anak. So yun yung naging kabayaran. Yung kanyang ginawang kasalanan may kabayaran. Ano ang kabayaran nun? Kinuha ang kanyang anak. So ganun din sa atin. Pag nakagawa tayo ng mortal sin, napatawad ang ating mortal sin. Pero dahil sa damage ng ginawa nating kasalanan, kailangan nating pagbayaran yon. So kung hindi natin yun mababayaran dito sa lupa, doon yung gagawin ng Diyos sa purgatory. So yun po ang importansya ng doktrinang purgatorio, mga kaabag. Ano? Halimbawa, a boy steals in an apple from a stall in the market. This is a venial sin, no? Alam naman natin na yung pagnanakaw ay isang mortal sin, pero kung reasonable naman bakit nagnakaw yung bata, no? Dahil siya ay gutom, ay ano lang yun, venial sin lang yun. Meron kasi tinatawag na yung bigat ng kasalanan, no? So, punishable in purgatory. So, yung bata na yun, pag nagnakaw siya dahil siya nagutom, kahit na reasonable yung kanyang ginawa dahil nagutom siya, need niyang makakain, wala siyang pambili pera, since siya ay nagnakaw, parurusahan pa rin siya. Pag namatay siya, yung bata na yun, no? Parurusahan pa rin siya sa purgatory. Dito natin makikita na kahit mga bata, ay pwede talaga mapunta sa purgatory, no? Basta alam na nila yung kanilang ginagawa. No? Around 7, 8, 9, alam na ng mga bata yan, no? Kaya pag nakapagnakaw yan, tapos kapag namatay, hindi naman mortal sin, no? Kasi nakanakaw lang dahil nagutom. So pag halimbawa namatay ang bata na yan, babayaran niya yan sa purgatorio. So sa B naman, kaganina A, bata na nagnakaw. Ang B, a man commits cruel murder. This is a mortal sin, which unrepented and unconfessed will send him to hell, no? Kung ang isang tao nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan at hindi siya nakapag-repent, hindi siya nakapag-confess, will send him to hell. Yun ang sabi ni Bishop Laramuro. So the man repents, confess, and obtains absolution for his sin. The guilt therefore is removed, but justice requires that he make up for the evil he has done. This atonement take place in purgatory unless he make full satisfaction before death, no? So kung ang isang taong nakagawa ng karumal-dumal na krimen, nakapagkumpisal, no, at nakakuha ng absolution galing sa pari, so yung guilt nare-remove yon, no? Yung kanya pong mortal sin nawawala, pero dahil nga justice require that he make up for the evil he has done, dahil sa nagawa niyang kasalanan, kailangan niya pagbayaran sa purgatorio yung damage of sin na kanyang ginawa.
No? So, kinakailangan mapunta talaga ang kaluluwa sa purgatory. Every time, lahat po tayo, nakagawa tayo ng kasalanan. No? Kahit ako, kahit sino. Kapag hindi natin nabayaran dito sa earth, no? Purgatory po talaga ang patutunguhan natin. So, mamaya makikita natin, malalaman natin ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan natin yung mapuntang purgatory. Dahil, again, ang purgatory hindi po bakasyunan, no? Is a place or state of suffering. No? Magsasuffer po tayo doon. At again, sabi ng private revelation, isang obispo nagsabi na pinahayag sa kanya na ang 1 minute sa purgatory ay parang isang century dito sa earth. Ganyan kahirap. Then hindi ka naman doon mapapahinga lang eh. Susunugin ka sa apoy doon. Ganyan po kahirap ang mapuntang purgatory. Kaya wag po nating naisin mapuntang purgatory. No, naisin po natin mapuntang langit. Gawin natin ang lahat na makakaya natin para mapunta tayong langit. Para at least, kung hindi man natin ma-accomplish, no, na talagang agad tayo mapunta ng langit, at least hindi tayo magsapid ng ganong katagal sa purgatory na isipin mo yung 1 minuto, dito 1,000 years. How much more kung kailangan mo mag-stay doon ng ilang taon? Ilang century yun? Di ba? Ganun po kahirap ang mapuntang purgatory. Yun po ang iiwasan natin at pag-aaralan natin kung paano para makaiwas tayo doon. So, purgatory gives us an assurance that we are still in touch with our beloved dead. We are consoled by the knowledge that we can help still them with prayers as in life we so help them. No? So, particularly sa mga Katolik talaga, we are comfort na yung mga mahal natin sa buhay nasa purgatory lang, kaya parang okay lang sa atin, no? Na hindi masyadong kasi ang nasa isip natin nasa purgatory naman yun eh. Pero mali pala yun, no? Kasi kawawa pala yung mga mahal natin sa buhay doon. Kailangan nating ipanalangin sila palagi, ipamisahan natin sila palagi para mapabilis ang kanilang purification kasi napakahirap po. No, napakahirap po yung kalagayan nila doon. And we can be sure there will be no more purgatory after the general judgment because the reason for its existence will have passed. So, isa din po yan sa magandang aral ng simbahan. After po ng general judgment, wala na purgatory. No? Ilagay nyo po sa isip nyo yan. After general judgment, wala nang purgatory po. Okay? So, next natin pag-aralan is the doctrine of purgatory reasonable. No? The doctrine of the existence of purgatory is not only reasonable, but its negation is eminently contrary to reason. It is taught in Holy Scripture and has been taught by the Church from the very beginning. No? So, yung pong mga kumukontra, yan po ay contrary to the reason. No? Kasi, tandaan po natin na ang unang pinahayagan ng Diyos ng kanyang salita ay ang bayang Israel. No? Ang mga Hebrews people. Question, may pananampalataya ba ang mga Hebrews people about panalangin sa mga patay? The answer, yes, meron. Pananiwala at pananampalataya nila yan. No? Ba't naman babaguhin ng Diyos yan kung yan ay nakakabuti sa kaluluwa? Di ba? At nung pumarito pa yung Kristo, mayroon ba siyang aral na mali ang ginagawa panalangin sa mga patay? Wala eh. Bagkus mamaya, no? Mas klinaro pa ng Panginoong Kristo yan sa kanyang mga pangangaral. No? Makikita natin mamaya. The doctrine of a middle state of purgation is taught in the Old Testament and was firmly believed in the Hebrews. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, alalahanin niyo ang mga namuno sa inyo. Tularan ng kanilang pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng mga Hudiyo eh. No? Saan ba mababasa yan? Yan. 2 Maccabees 12:43-46. To napaka-biblical, napakalinaw dito na mayroon talagang panalangin para sa mga patay. No? So ito po ang mababasa natin sa nasabing talata. And when he had made a gathering throughout the company of the sum of 2,000 drams of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection, for if he had not hoped that they resurrect, that if he had not hoped for that were slain should have risen again, it had been superfluous
and vain to pray for the dead, and also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was unholy and good thought, whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. No? So napakalitra por litra na si Haring Judas Macabeo, nung namatay ang kanyang mga sundalo sa giyera, nagpalikom siya ng 2,000 pelak, no? At pinadala sa Jerusalem para ipanalangin ang mga kaluluwa ng kanyang mga sundalong namatay. Dahil kung hindi pa totoo ang muling pagkabuhay, sabi sa nasabing talata, walang kabuluhan ang pagpapanalangin sa mga patay. Kaya napakalaking kabuluhan po talaga ang pagpanalangin natin sa mga patay, mga kaabag. No? So, minamali lang kasi po ito ng ating po mga kapatirang protestante. No? Lalong-lalo na po, hindi ito mababasa ang version na to sa kanilang Biblia. Dahil around 18th century, tinanggal kasi nila yung 7 libro na naka-attach sa unang version ng Biblia. No, kaya dahil tinanggal nila to, hindi na mababasa itong talata na ito. Pero yan po talaga ay pananampalataya yan ng mga Hudiyo. Kahit hindi pa mabasa yan sa Biblia, ang mga Hudiyo gumagawa ng panalangin para sa mga patay. Kaya napaka-biblical po talaga ang pagpapanalangin sa mga patay, mga kabag. No? And then when our Lord came on earth, He purified the Jewish church. All those human changes that with the years and crept into usage and beliefs, but He never reproved anyone for belief in a middle state of purgation or prayers for the dead. No? Nung pumarito ang Panginoong Jesucristo, ang dami niyang chinage na paniniwala ng mga Hudiyo, pero hindi niya kailanman binago ang paniniwala nila regarding sa pagpapanalangin sa mga patay. Di ba, wala kang mababasang ganyan sa Biblia na mali yung ginagawa niyo, pagpapanalangin sa mga patay. Wala pong ganun sa Biblia. No? On the contrary, Christ more than once implied the existence of purgatory. He said, "And whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him, either in this world or in the world to come." Matthew 12:32. No, isa po kasi yan sa para bang misteryosong pananalita ng ating Panginoong Jesucristo na kapag nagkasala ka sa banal na espiritu ay hindi ka na mapapatawad sa mundong ito at sa mundong darating. So, ibig sabihin, mayroon palang estado sa kaluluwa ng tao na hindi mapapatawad sa mundong darating. Okay? So, in reverse, kung mayroong hindi napapatawad sa mundong darating, mayroon ding napapatawad. So, ano yung lugar na yun? So, yun ang purgatory. No? So, kung marunong lang tayong umunawa sa salita ng Diyos, madali po siyang maunawaan. Ano? And then, in Apocalypse 21:27, no, letra por letra na, "Then shall not enter it anything defiled," no? Anumang uri ng kabulukan, anumang uri ng marumi ay hindi po makakapasok doon sa langit. No? Apocalypse 21:27. And then, belief in the existence of purgatory is continuous and solemn teaching of the church. From St. Paul, the early fathers and the doctors of the church has taught the existence of purgatory and the correlated doctrine of the usefulness of praying for the dead. No? Tandaan po natin palagi, ang sabi po ni Apostol na Pablo sa kanyang sulat, Hebrews 13:7, "Alalahanin ang paniniwala at pananampalataya ng mga namuno sa inyo. Tularan ang kanilang pananampalataya." Kung mag-research po tayo sa history, paniniwala na po yan ng mga early Christians ang manalangin sa mga patay. Kaya napaka-importante po, magbasa po tayo ng mga church teaching, no? Sa mga nagdaang panahon. No, yung mga tinatawag ng church fathers, kasi sila po kasi ang malapit sa apostol, sila ang mas nakakaalam sa kung ano ang turo ng mga apostol. No, hindi po yung mga pastor nga na bagong sulpot lang, tapos basa lang ng Biblia dahil walang purgatorio na pangalan ay walang purgatorio. Hindi po ganon. No? Kasi a term exists because of reality, not the term, or not the reality exists because of the term. No? Na yung purgatoryong termino, lumabas lang yan dahil mayroong realidad na pinangalanan. Pero yung pinangalanan, hindi yun nag-exist dahil lamang sa terminong ginawa. Hindi po, mali po yun. No? Andyan na po ang realidad, huli na po ang termino. So yan po ang realidad ng purgatory.
From the beginning, Christians prayed for the dead at the holy service sacrifice of the Mass. The oldest books used at Mass contain prayers for the dead. Di ba? Pananampalataya na yan ng mga unang Kristiyano eh. So, reasons demands belief in the existence of purgatory. No? If a man dies with some slight stain on his soul, a sin of impatience or an idle word, is he fit enter heaven? No? So may tanong dito, no? So kung ang isang tao mamatay na mayroong maliit na kasalanan, kahit impatience lamang po, no? Napaka-importante po yan, malaman natin kahit pala impatience. Ako, napakaraming beses ako na out of patience ako dahil sa stress sa trabaho, no? Minsan na out of patience ka talaga. So magsasuffer pa rin pala tayo dun sa purgatory, no? Or an idle word, no? Yung mga salitang walang kabuluhan, no? Yung mga hindi magagandang pananalita, is he fit enter heaven? Of course, no? God's sanctity forbid it, no? Dahil sabi nga sa Revelations 21:27, there shall not enter into it anything defiled. Anumang uri ng kasalanan, maliit man o malaki, bawal po sa langit. Kaya hindi po papapayagan niya ng Diyos na makapunta po lahat ng mga may maliit na kasalanan. But must such a soul be consigned to hell? God's mercy and justice forbid it. So hindi rin naman pwedeng ilagay ng Diyos ang mga maliliit na kasalanan doon sa lugar na kung saan tapunan ng mga malaking kasalanan. Hindi rin po pwede yan, kasi God is a just judge, di ba? Pag sinabi mong just judge, hukom na matuwid yan. Hindi siya pwedeng magpataw ng justice na maliit, pero ang kanyang hatol is mabigat. Hindi po pwedeng ganun. Because God is a just judge. Therefore, reasons conclude the existence of a middle and temporary state of expiation, no? Where the soul it cleans from sin of stain of sin before it can be admit into the perfect holiness and bliss of heaven. Amen. I say unto thee, thou will not come out from it until thou hast paid the last penny. No, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 5:26, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kalitliitang sintimo ng iyong utang. Isaan yung lugar na yan? So yun po yung purgatory na dapat bayaran natin. Gaano man kaliit, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi ka nakikleanse, hindi mo nababayaran. So that is the reality of the existence of purgatory according to the teaching of the church and the Bible, syempre, mga kaabag. So what pains do the souls in purgatory suffer? Ano ba yung uri ng kasakitan ang nararanasan ng mga kaluluwang nasa purgatory, no? Sabi dito ni Bishop Taramoro, the souls in purgatory suffer much a great longing to be united to God and from the great pains. Tandaan natin na great pains. So grabing kasakitan yan. Pero suffer much from a great longing to be united to God, yung makita na nila ang Diyos, no? Sabi dito, their chief pain, no, yung pinakamasakit, is the deprivation of beatific vision, yung hindi makita ang Diyos. Yun ang pinakamasakit nilang nararanasan nun, yung absence of the presence of God. The vision of God in the glory of heaven, no? This temporary deprivation is a most severe punishment, no? Temporaryo lamang yan na deprivation, temporaryo lang na hindi nila makita ang Diyos, pero it is the most severe punishment because the poor souls already have a full knowledge of what they are missing. So yun po ang sabi ni Bishop Taramoro. Yun ang pinaka-great pain na kanilang nararanasan doon, yung hindi nila makita ang Diyos, wala ang presensya ng Diyos. They are longing for God. Kaya napakahirap po ng kalagayan nila doon. So, as the heart panted after, ito yung sinabi ng banal na kasulatan, regarding sa longingness of the vision of God. Sa Psalm 41:2-3, pinahayag ni Propeta David, no? As the heart panteth after the fountains of water, so my soul panteth after thee, O God. My soul hath thirsted after that strong living God.
when shall I come and appear before the face of God? Di ba? So, napaka-biblical po ang aral ng simbahan. Hindi po imbintong aral yan. So, the greatness and the duration of a soul suffering in purgatory vary according to the gravity of their sins committed. So, iba-iba, no? Iba-iba yung duration, yung tagal ng kanilang pananatili doon. Iba-iba ayon sa bigat ng kasalanang nagawa. Okay? And one who has lived a long life of sin but is saved from hell only by a deathbed repentance will stay at the purging fires of purgatory longer and suffer there more intensely than a child who has committed only the venial sin of an ordinary child. No? So yung mga taong nakaligtas na mahulog sa impyerno dahil nakarepent sa kanilang mga kasalanan, no, at doon lamang ginawa sa oras na ng kaniyang huling hininga doon sa kaniyang higaan, ay mas mahaba ang kanilang i-stay doon sa purgatory kaysa bata na nakapagnakaw lamang ng kaunti dahil sa kagutuman. Mas grabe ang isa-suffer ng isang kaluluwang nandun sa purgatorio. No? Isang ano lang yan, isang minuto lang, 1 century ang tagal, sabi sa Private Revelation. Isang minuto lang. Ang sabi ni Bishop Laramoro, kung doon ka lang nagrepent sa oras ng iyong kamatayan, doon ka lang umingi ng patawad sa Diyos, maliligtas ka sa impyerno, pero grabe naman ang suffer mo sa purgatory. Ganun kahaba ang iyong i-stay mo sa purgatory. That some souls stay long in purgatory is implied by that fact that the church put no limits to the offer masses for the dead. No? So, yun ang i-implika sa atin po, no, sa pagpapamisa natin sa simbahan. Ang simbahan hindi po nagbibigay ng ano tawag yan, yung time limit na hanggang dito ka na lang magpa-offer ng panalangin sa mga patay kasi nasa langit na po, wala po. So yun po, nag-implika po iyon ng pananatili ng mga kaluluwa doon sa purgatorio na ganung kahaba. No, yun po ang sabi ni Bishop Laramoro. So some foundations have been going on her centuries offered for the repose of certain souls. Saint Augustine believes that those stay longest in purgatory who have loved the goods of earth more. No, yun ang paniniwala ni Saint Augustine, no? Na yun daw mga taong mas inibig ang kamunduhan, no? Yung mga bagay dito sa mundo ay magsasuffer ng mahaba doon sa purgatorio. Yun po ang sabi ni Saint Augustine. And then some saints have held that certain holy souls in purgatory suffer no pain except the exclusion from the vision of God. No? So may mga santo din na naniniwala na may mga kaluluwa din na hindi nagsuffer ng ganun kahirap, pero hindi lang nila makita ang Diyos. So siguro mga malapit ng mapuntang langit yon. Nasa stage of na siguro po yun sila, no? Kakaunting panahon na lang langit na. No? So may ganun din palang paniniwala yung mga church fathers natin. Practically all are agreed that in purgatory the souls suffer most in those things in which they sinned most, no? So yun talagang nagkasala ng lubha. Yun talaga ang mas nagtatagal doon sa purgatorio, mga kaabag. The poor souls, however, how much to console them, they are certain of salvation and love of God. So meron din siyempre comfort, no? For the sake sa mga kaluluwa na nandun sa purgatorio, meron din comfort sa kanila. Ano ba yon? Na they are certain of salvation. Sigurado na silang maliligtas, and the love of God. They are free from temptation. So siyempre wala nang satanas doon eh. Nasa purification state na sila. So they cannot commit the slightest sin even of impatience. No, kahit po nasa purgatory sila, patience nila para po sa hustisya ng Diyos, na kinakailangan talaga nilang manatili doon ng ganung kahaba kahit they are in suffering
but they are so patient, no, na matapos ang kanilang paghihirap doon para sa satisfaction of God's justice, no? So yun po ang parang comfort, no, para po sa mga kaluluwang nandoon. Okay? They have no worry, anxiety, or distress of mind, for they are sure of deliverance. They are comforted by the prayers of the angels and saints and of the people on earth. No? So they are comforted to our prayers. No? Kaya kailangan talaga nating ipanalangin ang mga kaluluwa, lalong-lalo na po sa banal na misa, mga kaabag. So will all the souls in purgatory go to heaven? So yun ang tanong, no? All the souls in purgatory will go to heaven someday. They will stay in purgatory only as long as they have not atoned for all their sins, no? So sila ay makakapunta lamang ng langit kung wala nang dapat pagbayaran sa kanilang mga kasalanang nagawa. Okay? So the poor souls cannot help themselves, for their time for meriting was ended at their death. They cannot therefore merit anything to satisfy their sins. No? So hindi na po nila kaya magbigay ng merit para po mapabilis ang kanila pong paglaya doon. So nasa atin na po ang pagtatrabaho nung tayong mga nandito sa earth. Tayo po ang tutulong sa kanila para mabigyan sila ng merito para mapabilis ang kanila pong paglaya doon po sa purgatory. This is why we who can still merit by our good works should give some of for them as suffrage for the poor souls. No, tayo yung magiging bosses nila, no, para sa kanilang paglaya through our good works, so that they may soon be delivered from their prison. No, what have the special obligation of helping with our prayers and sacrifices the souls of our dead relatives, friends, and benefactors. No, so sila po ang magmimirit ng ating mga mabubuting gawa para po sa kanila yon. In behalf of them, sabi ko nga ganina, in behalf of them, tayo ang gagawa ng mga penances, ng mga yung almsgiving, no, yung mga pagpapabanal para mapabilis ang kanila pong paglaya po doon. No? In behalf of them, tayo ang gagawa. Although they cannot merit anything for themselves, the poor souls intercede for us with their prayers to God. Kita mo? Hindi na nila kayang manalangin para sa kanilang sarili, pero nananalangin sila para sa atin. Napaka-biblical po niyan, no? Kung maalala niyo sa parables ni Panginoong Jesucristo, yung mayaman at si Lazaro nung sabay silang namatay, 'di ba? Si Lazaro napunta kay Father Abraham, yung mayaman napunta doon sa tinawag na hell. Pero according sa mga scholar, hindi naman talaga yun eternal damnation na hell, no? Yun ay sa purgatory, kasi sa eternal damnation kasi wala na dong wala nang awa, hindi ka na makakapanalangin doon, ano ka na sa galit sa Diyos dahil doon ka inilagay. Pero sa parables na iyon, sinabi nung mayaman na nanalangin pa siya kay Father Abraham na ipadala mo sa akin si Lazaro, ipaano yung kanyang daliri sa tubig at iano sa kandila kasi sobrang init sa kinalalagyan ko. Sabi ni Father Abraham na hindi po pwede yon. So hindi na siya pwedeng manalangin sa kanyang sarili. Kaya saan siya nanalangin? Sa kanyang mga sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi niya, papuntahin mo na lang po si Lazaro sa sa mundo para sabihan ang aking mga kamag-anak na napakahirap ng kalagayan ko ngayon at magbago na sila, magbalik sila sa Panginoon. Diba? So pwede silang manalangin sa atin, pero hindi na sila pwedeng manalangin sa kanilang sarili. So napaka-biblical po talaga ang aral ng simbahan. Thus, if we help them, they repay us by their intercession. So, no one who has a devotion to the holy souls in purgatory has ever asked for their intercession in vain. No? So, ito po ang importante sa lahat. No? Kung ilang kaluluwa ang matulungan natin na makalaya sa purgatorio, gagantihan nila tayo, mga kahabag. No? Sila po ay mag-i-intercede po sa atin pag nasa langit na sila. Tutulungan nila tayo na hindi tayo mapuntang purgatory. Kaya napaka-importante po ang panalangin sa mga patay, pamisa sa mga patay, palagi po natin silang sa ating mga panalangin. No? Kasi pag nakaraos sila doon, sila po ang magliligtas sa atin. Sila po ang kakausap sa Diyos na iligtas tayo na hindi mapunta roon. Dahil alam nila gaano kahirap ang purgatory, ayaw nila na doon tayo mag-suffer. No? At sabi pa dito,
the holy souls in purgatory has ever asked for their intercessions in vain, no? So, no one who has a devotion to the holy souls in purgatory has ever asked for their intercession in vain. Na mapawalang kabuluhan yung devotion para sa kanila. Magmi-merit ka rin doon pag sila ay nakapunta na ng langit dahil sila ang magliligtas sa iyo. Isa pang private revelation din, no? Na sinong santo ba 'yon? Sa buhay ng santo nakalimutan ko. Isa siyang saint na siya, no, sa church, pero bago siya mamatay sa biography ng kanyang buhay, bago siya mamatay, pinadala ng Diyos sa kanya ang mga kaluluwang napalaya niya sa purgatory dahil sa kanyang panalangin. Anong sabi ng mga kaluluwa? Pinapunta kami ng Diyos para ipaalam sa iyo na kami yung mga kaluluwang natulungan mo sa purgatory dahil sa iyong panalangin. No? So, inutusan kami ng Diyos na sunduin ka namin para hindi ka na dumaan sa purgatory. Yan po ang importansya kapag tayo po ay nanalangin sa mga kaluluwa na sa purgatory. Gaganti po sila para sa atin, para hindi tayo mapunta roon. No? Kaya po, from now on, no, sa mga nakikinig, from now on, mag-devotion po tayo para sa mga kaluluwang nasa purgatory. Dahil tayo din po ang mag-aano nun, after sa pagkatapusan ng ating buhay, tayo po ay tutulungan din ng mga kaluluwang nasa purgatory na hindi mapunta roon. Dahil napakahirap po sa purgatory, mga kaabag. Impyerno din po yun. Impyerno yun, ang kalayo doon, ang apoy doon, napakainit. Huwag niyo pong naisin na mapunta sa purgatory. Dahil hindi niyo po gugustuhin mapunta doon. Okay, so patuloy po natin ating pinag-aaralan. So, in what ways can we help the poor souls in purgatory? No? So, paanong paraan ba natin sila matutulungan? So, marami nang nabasa natin kaganina, no? In what ways? Pero specifically, we can help the poor souls in purgatory by masses. Okay? By prayers and by other good works. Masses, prayers, and other good works, mga kabag. Masses. The holy sacrifice is the greatest help we can offer, no? Because its effect depends on itself, not on the piety of the priest who offers it. Whenever possible, Gregorian masses celebrated on consecutive days for some deceased person, no? So, masses, ito ang greatest help we can offer to them. Dahil tandaan natin, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa kasalanan. 'Di ba? In Acts 28:20, tinubos ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya napaka-importante po ang masses, no? Dahil namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kasalanan. Tandaan po natin, ang misa po ay pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tawagan niya sa theology the unbloody sacrifice, because there are two types of sacrifice, no, did by our Lord Jesus Christ. The bloody sacrifice, yun yung nandun siya sa cross, namatay at talagang nawalan siya ng dugo. At yung unbloody sacrifice, yun pong nasa misa. Kaya kapag inoffer natin ang mga kaluluwang nandun sa misa, mas grabe po ang liberation na kanilang makukuha, no? Dahil ang pinang-offer po natin ay hindi po yung panalangin lang po natin, kundi ang dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang inalay para sa kasalanan ng mga tao. Yan po ang koneksyon ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus at sa kaluluwang nasa purgatorio at ng ating misa. Ngayon nalaman nyo na. Ganyan po kalalim ang aral ng simbahan, mga kapag. Hindi po basta namatay ang Panginoong Jesucristo dahil ligtas na, once saved, always saved. Hindi po ganoon. No? Ano bang ang application nun sa buhay ng isang Kristiyano? Hanggang sa namatay ang isang Kristiyano. Yun po ang pagpapaalay natin sa misa. Dahil ang greatest offer, no, na maialay natin sa kanila ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil again, Acts 20:28 or Acts 20:28 nga, di ba? Sabi sa Acts 20:28,
tinubos ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya, mas maliberate sila kapag doon natin sila inalay or inoffer sa misa, mga kaabag, no? At lalong-lalo na daw po sa sabi dito, if possible, in Gregorian Masses. Kasi yung Gregorian Masses kasi, 30 consecutive days po yan. Pamisa sa isang kaluluwa. 30 consecutive days. Kaya maganda po ang Gregorian Mass. 3 pong araw yan, sunod-sunod, pamisa para sa kaluluwa. No? 30 consecutive days ang Gregorian Mass. So, if we cannot have Mass said, no, kung hindi natin mapamisahan, no, to, importante to, kung hindi natin mapamisahan, we should at least hear Mass for our dear departed. If we cannot have a Mass said, we should at least hear Mass for our dear departed. A Mass has infinite merit. Okay? For it is the sacrifice of our Lord. Ito yung sinasabi ko kanina, for Himself. It will surely avail our dead to offer for them God the Son Himself in Holy Mass. So ito yung pinaliwanag ko kanina na yung kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, yun po ay hindi po for physical salvation lang, pati din po sa spiritual yun, no? Dahil ang kamatayan po na yun is infinite value po yun. So meron po siyang infinite merit para po sa mga kaluluwang nasa purgatorio, mga kaabag. So, in what ways can we help, no? Prayers, no? Kaganina, Mass, then prayers. We should pray with devotion for the souls, no? God does not regard the length of prayer or the words or the words so much as the love in the heart of the one who prays, no? So, hindi na binibigyan ng Diyos, no? Kung gaano kakahaba, as long as heartily ang iyong pong pagpapanalangin. Kaya nga, one Our Father, one Hail Mary, and Requiem Aeternam, no, yung eternal rest give unto them, O Lord. Napakahalaga na po yun, basta sinasapuso lang po natin yung panalangin sa kanila. No? Pero much better pa rin yung rosary at yung para sa mga patay, litany for the dead. So, there are special prayers enriched with indulgences, no? So, may mga special na panalangin. So, hanap kayo niyan sa internet kung anong available na, syempre, no, galing po sa simbahan dapat, applicable to the souls in purgatory. We should also receive the sacraments of penance, no? Unholy Eucharist for the poor souls, no? Ano sabi dito? We should also receive the sacraments of penance. Ibig sabihin, mangumpisal tayo. Unholy Eucharist for the poor souls. Ibig sabihin, in behalf of them, tayo ang gagawa. No? Dahil yung merit po ng kabanalan, nung grasya na natatanggap natin sa penance and receiving the Holy Eucharist, magmimirit po doon ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Lalong-lalo na po ang mga mahal natin sa buhay. Kaya nga napakaganda ang aral ng simbahan, no? Hindi lamang isang paraan natin mabigyan ng tulong ang isang kaluluwa na sa purgatorio, ang dami. Good works, panalangin, receiving Holy Eucharist, hearing the Mass, then attending Masses. No, then magpamisa ka pa sa kanya. Napakarami ng pwede mong gawin para mapadali ang kanilang pagka-detain doon sa purgatory. Ang dami natin pwedeng gawin para mas mapadali ang kanilang paglaya doon. No? Ang question, iba ka nga, isa, wala tayong ginagawa Di ba? Kaya nga, dito na tayo sa panahon, mga kaabag, ng pagpapabanal. Hindi lang po sa ating sarili, kundi para po sa mga kaluluwa na sa purgatory. Lahat ng ginagawa natin, according kay Bishop Laramuro, nagmimirit po doon ang mga kaluluwa na sa purgatorio, lalong-lalo na po ang ating mga mahal sa buhay. In behalf of them, tayo po ang gumawa dapat niyan, mga kaabag. No? So, wag po nating hayaan ang linggo na hindi tayo makapagsimba, hindi tayo makapag-receive ng communion. Pero hindi po pwede mag-receive ng communion na wala kang penance, wala kang mortal, wala ka sa state of grace. No, mayroon kang mortal sin, kaya agad-agad mangumpisal pag nakagawa. Then again receive the Holy Communion, kasi napakalaking tulong niyan para sa ating mga mahal sa buhay at mga kapananampalatayang nasa purgatorio, mga kaabag, no? Yan, aral natin yan, Hindi po sa akin galing, aral natin yan. No? Sabi dito sa Judith 4:11,
Know you that the Lord will hear your prayer if you continue in perseverance. No? Panatili sa ganyang gawain. No? Pakikinggan tayo ng Diyos para sa mga kaluluwang nasa purgatory. So, almsgiving, yan, kawang-gawa. Ito, napaka-importante. Ito lang, kahit yung pagbigay lang natin ng mabuti sa ibang tao. Akala natin walang pong, ang iniisip lang natin kapag pag nagbibigay tayo ng tulong sa iba, ay, ano tayo ng Diyos. Hindi pala. Hindi lang pala ganun ang epekto ng almsgiving, no? No pompous funeral or profusion of flowers is of any avail for the poor souls in purgatory. No, so hindi po sa marangya na bulaklak or magarang bulaklak or gaano kamahal na bulaklak ang magbimerit doon sa patay. No? Ano bang ibig sabihin nito? As St. John Chrysostom says, not by weeping but by our prayer and almsgiving are the dead revealed. No? So, halimbawa, mayroon tayong mga kaibigang namatay or mahal sa buhay. Hindi sila magmimirit doon sa ibinigay nating bulaklak, gaano man yung karangya, gaano man yung kamahal. Hindi po doon. Hindi po sa ating pag-iyak sila magmimirit, kundi sa ating panalangin at almsgiving, mga kaabag. No? It is better to give to charity the money spent on idle and worldly show, no? So mas maiging magbigay dun sa charity ng pera kaysa iwaldas mo sa walang kabuluhang mundo, which cannot help the poor souls, no? Na hindi makakatulong yung yung luho dito sa mundo, hindi makakatulong sa mga kaluluwang nasa purgatory. Instead of sending costly wreaths to the family of a dead friend, it is excellent custom instead to have masses offered for his soul, no? Imbis na magbigay ka ng anong abuloy dyan sa namatayan, no? Much better na pamisa ang gawin natin. No? Nung nakaraan lang, di ba, namatayan kami, yung pamangkin ko, sinaksak. Siyempre, nagbigay din naman ako ng kakaunting pera para pantulong doon sa gasto nila. Pero nagpamisa talaga ako dito. Na nakapangatlong pamisa na yata ako. No? Importante po talaga ang pamisa. Kahit si Pastor Impitan, mga kaabag, pinamisa ko. Sinali ko siya sa pamisa ko. And then, the heroic act. No? Heroic act. So, magmimirit pa rin nito ang mga kaluluwang nasa purgatory. By this act, a person surrenders in behalf of the souls in purgatory. Di ba? In behalf of the souls in purgatory, tayo ang magsusurrender, no? All the satisfaction made to God by His good works, including whatever satisfaction may be offered for Him by others during His life and after earth. So, ano yung mga kabutihan na dapat nating magawa? Gawin natin, no? In behalf of the souls in purgatory. Okay? So, yan po tinatawag na heroic act. Tayo ang gagawa. No, may panalangin po dyan, may panalangin dyan, heroic act. Nakita ko sa internet, the heroic act prayer. Hindi ko pa lang tiningnan kung anong uri yung panalangin. Pero nakita ko yan. May nakita ako dyan. The heroic act is enriched with precious favors, no? One who makes that act can apply every indulgence gain to the poor souls in purgatory, no? So, yung nakukuha nating mayaman, no? Mayaman sa pabor, no? At anuman nakuha natin na indulhensya sa heroic act na yan, ay maibigay natin yan doon sa kaluluwa na nasa purgatory. He may gain a plenary indulgence applicable only for the poor souls, di ba? Plenary. Kung makakuha ka ng plenary indulgence, ano ba yung plenary? Total erasure of the sins na kailangang linisin doon. Total yun. So, pag magkakuha ka ng plenary indulgence, pwede mo yung ibigay doon sa mga kaluluwang nasa purgatorio, sila po marirelease na. No? Through heroic act. Ang isa po dyan yung sa divine mercy, no? Yung sa holy door, na kailangan natin pumasok doon sa holy door. No? Gumawa tayo ng penance doon. So may mga precept po yun, alamin nyo lang po, no? Tuwing Divine Mercy Feast po yan, nagkakaroon po ng Holy Door. No? At ang sino man ang makagawa po niyan, makakakuha po ng plenary indulgence. Yan po ang pangako ni Christ Jesus at ng simbahan.
each time he received Holy Communion, each time he receives Holy Communion, and every Monday by hearing Mass in behalf of the poor souls to gain these indulgences, he must pray in church for the Pope's intention, no? So, isa dun sa heroic act, kinakailangang mag-receive ng communion. Isa sa heroic act, mag-receive ng communion. And then, every Monday, by hearing Mass, kahit makinig lang tayo sa misa, every Monday, in behalf of the poor soul. Kaya nga, natuwa ako doon sa testimony kasi ang kaniyang patutuo napaka inline sa turo ng simbahan. Kaya ko pinakita sa inyo yung kanya pong testimony kasi nakakatulong sa atin no? Ano sabi dito? Every Monday by hearing Mass in behalf of the poor soul to gain these indulgences, he must pray in the church for the Pope's intention. No? Kailangan din nating manalangin doon, no? Para po sa intention ng Santo Papa. Okay, one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be. Yan lang naman no? After nating makinig sa misa, receive communion, yan po, makakatulong po tayo sa mga kaluluwa na sa purgatory. Every Monday po, no? Every Monday. And then, it is an error to suppose that one who gives up his merits to offer prayers and good works for the poor souls thereby loses something for himself, no? So, napakamali po kapag iniwanan natin ang mga ganitong gawain sa pagpapanalangin at paggawa ng mabuti sa mga kaluluwa. Dahil tayo din po ay mawawalan po ng pribilehiyo na makaiwas po sa purgatory. Yan po ang sabi ni Bishop Laramuro. Prayer confers a blessing not only on those prayed for, but also on him who prays, no? So, blessed are those merciful, for this shall obtain mercy. So, yung pong pagpapanalangin, no? Napaka-importante po yun dahil hindi po yung ating ipinalangin lamang ang magbibenepisyo nun, kundi tayo din mismo, no? Kaya nga sabi sa Bible ng ating Panginoon Jesucristo, blessed are those merciful, for they shall obtain mercy. We should not, however, rely too much on the prayers and sacrifices that our relatives may offer for us after our death. No? Even granting that they will remember us often and fervently in prayers, it is nevertheless true that the works offered in suffrage for souls avail them only to a limited extent. So, ibig ko sabihin, wag po tayong umasa doon sa kung ano yung kayang ibigay sa atin ng mga tao dito sa lupa kapag tayo ay namatay na. No, kasi mas maganda po yung gumagawa tayo ng panalangin para sa kanila para po tayo makaiwas tayo doon. Yun ang point po niya, no? God gives more value to a little voluntary penance done here on earth than to disciples offered for the souls after death. As a saint aptly said, one must devoutly heard during life is worth more than a great sum left for the celebration of 100 masses after death. So, ibig sabihin, no, sa side ni God, mas valuable kay God yung ikaw mismo ang gumagawa ng pagpapamisa kaysa ikaw na yung pinamimisahan. No? Although, nagmerit ka pa rin, pero iba pa rin yung ikaw ang gumagawa. Kasi nga, ang reward nun sa'yo mismo. Sa'yo mismo, no, na maaring hindi ka na mapunta doon para hindi ka na pamisahan pa or hindi ka na mangangailangan pa ng pamisa ng mga taong nasa purgatory o nasa taong nandito natira. Kasi yung mga panalangin nila, pwedeng sa ibang kaluluwa na lang mapunta yun instead na sa iyo pa. So, yun po ang ibig sabihin po ni Bishop Laramuro niyan, ano. Okay, so dahil tapos na po tayo mga kaabag, no? So, samahan din po ako, syempre, no? Dahil ito po ay para sa kaluluwa, so gawin po natin ito para po sa mga kaluluwang nasa purgatory, no? So, sabayan niyo po ako sa isa pong mga ikling panalangin para po sa kaluluwang mga nasa purgatory. Okay, so pwede pa kayong mag-response dyan after ko pong mag-lead, no? So, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, Amen. So, our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not to temptations, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest give unto them, O Lord, and let perpetual light shines upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest give unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest give unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.